We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Yes, yes, yo! Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Isang magandang gabi na naman o araw kung saan man ito nabo-broadcast ngayon. But tayo po ay nasa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. Yan. Ito ang ating programang We Can Do It at We Can Trio ngayon. Right, at right. inyong mga kaibigan, Maru Cepeda Javier. Jonathan Mortiz. Romy Dingla. Yay! Lagi na po natin kasama yan si Kuya Romy. Yeah. Naubo tuloy. Pero na-vaccinated na ho yan. Alam mo, kaming dalawa okay na kami. Okay na. Vaccinated. Right. Ito wala pa. Wala Kaya pa. ingat kami. Ako ingat sa inyo. But we are so glad, mga kaibigan. In Jesus' name. Ay, nako. Nandiyan ang Lord sa atin. Amen. Kaya I've been Yeah. praying. Alam mo, we have to pray for one another talaga. Dito sa, maski sa aming program, sa inyo po, sa inyong mga bahay, mga neighbors ninyo. You really have to pray kasi you don't know eh. Yes. Hindi natin nakikilala. Huwag niyo ibigay yung address niyo para hindi kayo puntahan ni COVID. Pero so far, we are so good. Dito po sa California, God has been good to us. And we'll continue to pray for you also, ating mga tagapakinig dito sa ating program. Well, alam naman natin marami ring mga naapektuhan. Kayo po mga naapektuhan, mga loved ones nyo. No? Right now, we're also praying for you. Kaya ho, talagang mag-ingat tayo. Yan. Yeah. That's true. That's true. Kaya, sige Nathan, ang ating FEBC International, ito yung mission na tinatawag. Yeah, Mission Day. Mission Day. Yeah, Mission Day. Mission Day. Ang mission po ng ating Panginoon ay sumusunod po tayo sa kanya pong sinimulan. Ito po ay kanyang plano. And as a church, as an individual, as a parachurch organization, tayo po ay sumusunod sa kanya. Now, kanina nga po ay napag-uusapan rin natin mga challenges natin. We're in the pandemic. We're still praying na matapos na ito. Magkaroon na ng lunas. Salamat sa Diyos, mayroon tayong mga vaccines na lumalabas. Yes. At the same time, when we saw all the challenges na ating pong nakaharap, marami naman po mga innovations na lumabas. Okay? Ngayon, nagzo-zoom na tayo. Yeah. Dati, wala tayong Zoom. Ngayon po, kahit nasa Amerika kami, nakakasama namin kayo dyan sa Pilipinas at globally now. Kaya yun yung isang innovation na lumabas Correct. sa atin. That's true. And I believe na banggit ko rin ito sa inyo nung nagkaroon ng lockdown, mas lalo po ang suporta ng mga kapatiran natin sa ganitong gawain. Kasi nakita nila na, wow, your ministry is really making wave dahil nasa media tayo. Yes. Mga tao po nung na-isolate, naghanap ng mapapakinggan, entertainment nila. Pero tayo, we're giving life-giving messages, life-giving hope sa ating po mga tagapakinig. Hindi lamang po sa Pilipinas,
Kasi nakikita ko rin yung social media platform na natin sa Philippines and it's really gaining ground. Yes. Sa Thailand po, nagsimula na rin tayo na position ourselves for new media, for social media. Well, again, ang pinaka-king po natin ay yun yung content natin, right? Ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung Mission Day, ito po ang gawain. This is the reason why we are doing this. We want to encourage you to follow the footsteps of our Lord. Pinadala po siya ng Ama dito at hindi ho tayo iniwan. Ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa atin para ipagpatuloy ang kanya pong sinimulan. And the gates of hell will not prevail against the movement ng ating Panginoon. Kaya ho, kasama namin kayo. Yes. We are encouraging you. Ito ho yung effort natin. And we will have our guest later on. Yes, ito ho yung binigay rin sa kanya ng mission ng Panginoon, yung pag-aalaga niya sa kanyang nanay, right? And that's a mission. It's a ministry. Yeah, it's a ministry. Wonderful, wonderful ministry. Well, going back doon sa mga innovations na nangyari, meron ho tayong gawain sa Belarus. Yan yung mga tinatawag nating Eurasia ngayon. So, before hindi natin napapakinggan na meron tayong work sa Belarus. Pero because of this, what happened, ngayon meron na po tayong platform sa Belarus. Ngayon po napapakinggan na siya sa Eastern European nation, targeting 10 million people, mostly through social media platforms. Yes. Yan po ang ginagawa natin through the ministry ng FEBC International. Ang Belarus po ay dating bahagi ng Soviet Union. Nung nabuwag ang Soviet Union, nag-open. Kaya ho ngayon nagkakaroon na sila ng bosses. They are still struggling politically and economic crisis. No? Then, when there's a crisis, there's the opportunity for us to pray. Yes. And to, again, move doon po sa gawain ng Panginoon. That's wonderful, wonderful message ng Christianity. Pagka mayroong challenges, pagka may crisis, nandun po yung panahon natin manalangin at kumilos. Ngayon naman po ay ang Ukraine. Ang fan clubs naman po ay spring up in Ukraine, appealing to the young people. Siyempre, we want to cater and we want to be relevant sa mga listeners natin. And then also, they're on social media. Kaya we're setting up those fans club too, no? Maging fan sila ng ating Panginoong Jesus. Definitely, nakikita nila yung mga programmers natin, ng ating mga media personnel. However, we're always leading them. Ito kasi yung goal ng FEBC Russia and Eurasia. It's inspiring people to follow Jesus. Yun. Kaya meron tayong fan club. This helps ease non-Christians into thinking about God. Ito kasi mga pinanggalingan ng dating Soviet Union. Marami sa kanila mga atheist. Wala na ang Diyos sa kanila. Wow. So ngayon, because of this fan club, ang FEBC po began partnering with local churches to give our young fan club listeners a place to meet. So yan, dyan yung fan club, and we connect with local churches. Yung mga fan club, pumupunta sa mga local churches. And then from there, na-establish po yung relationship nila with the local church people who are involving themselves sa gawain po ng Panginoon. Wow. Ito pong popular broadcaster natin, si Ina, started visiting this group and encouraged them. The youth ministry grew quickly, as did church attendance. Soon, churches in other cities wanted to start their own fan club. Ito po si Ina now works with churches through Ukraine, helping them start their own fan club. Ito naman po sa Ukraine. Actually, sa Malawi, sa Mozambique, meron rin tayong mga na-establish na fan club dyan. So I don't know, ito, naging kagamit-gamit sa isang bansa. Now we want to use this
service as well. At more encouragement from Ukraine, meron pong isang bata na tumawag, si Kostya, called our station to ask for prayer. Do you know what prayer is? Ang tanong nung counselor natin. While Kostya didn't know the answer, he did know a couple of things about God, but he wasn't clear about Jesus. Hindi pa siya klaro sa Panginoong Jesus. For example, he thought Jesus had died on the cross to keep people out of war. Sa Ukraine kasi maraming sa gera. No? So at least nakita niya na ang Panginoong Jesus namatay para matulungan sila sa war. At nung binahagi na po ng counselor natin, the true reason of Jesus' death, Kostya turned to Jesus. We prayed together and I told him he could talk to God every day. Perhaps one day Kostya will be leading the fans club in Ukraine. Wow. And that's our prayer. That's our prayer. Yes. Po, FEBC International, you're with us, you're praying with us, and please continue to pray for the ministry. Tama, yan nga pala. Noon, palagi ko naiisip, paano kaya ma-spread ang Word of God throughout the whole world bago siya dumating? Ito na nga isa ito sa mga niya. And we can do it. Yes. Tulong po ng Panginoon. Amen. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. Yes, we can do it. Really, we can do it too. Yes, we can do it with the strength of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang ating special guest for today ay magse-celebrate ng kanyang birthday bukas. Talaga naman timing na timing ito. Siya po ay isang elementary teacher for 15 years sa Sapang-Palay, Bulacan. Tapos mayroon siyang weekend side job as an algebra professor. Oh, wow. May master's degree siya in math. She also has a doctorate in education management. Nung sa Pilipinas siya. And then nag-asawa siya kay Mr. Don Mink. Yay! And then nag-move na sila dito sa California. Kumuha din siya ng California Teaching Credential at hindi niya rin nagamit ito. She worked in an insurance company but then nagkaroon siya ng shoulder injury so hindi rin siya nagpatuloy. Sabi ng asawa niya, dito ka na lang sa bahay. Now she has a very special profession. At ito po ay isang dami, no? caregiver siya ng kanyang mother, the loving mother nila. Kaya let's welcome po sa ating program si Beth Mink. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Happy birthday! Happy birthday, Beth! Maligayang kaarawan. Maraming salamat po. Very unexpected na profession. Sabi nga ng nanay ko, akalain mo ba naman yung pinakamasungit kong anak palang mag-aalaga sa akin? Kasi apat kami magkakapatid, ako ang alam mo na, sabi nga ng nanay ko sa akin, black sheep daw ako siguro. Pagtanda ko, hagis mo na ako sa kalsada. Kapag nga sinasabi niya sa akin, papasalamat siya kay Lord. Unexpected, ako pa. Sabi niya, ikaw pa, kasi iniisip niya si Maris, alam mo naman si Maris. Oo nga. Pero ako, sabi nga ng parang, kasi, pinaka masugit daw, pinakamaldita niyang anak na But then, you know what, Beth, ikaw ang inilagay ng Panginoon diyan, ano? So how do you find it na okay lang mag-alaga sa isang nanay kung maganda ang kalusugan, di ba? Enjoy lang, party, kung saan kayo pupunta, mamamasyal, kasama niyo palagi. But now that medyo may challenge sa kanyang kalusugan, siya ay may sakit, how did you find yourself taking care of her? I-share mo naman sa amin para maging inspirasyon at maging lakas ng mga nag-aalaga ng kanilang Tsaka ilang taon na ba si nanay, Beth? Yes. 87 na siya. Mag-88 siya ngayong September 1. So, kasi hindi mahirap, mas lalo sa
mas lalo sa loob. Kasi yung katawan, itulog mo lang yan eh. Oo. Nakikita mo, ibabangon mo, itatayo mo, talagang naluluha siya sa sakit. Oo. Mataas na yung tolerance niya sa sakit, pero naluluha talagang masakit talaga. Pero hanggat maaari, ayaw niyang dumayay. Kasi nanay ko napaka-independent, kaya hindi siya sanay nung inaalagaan siya. Sanay siya nag-aalaga. Kaya, ang hirap-hirap kasi gusto mo pang daling kung saan niya gusto. Sabi niya, lahat pwede ko nang kainin ngayon. Kung kailan naman pwede ko nang kainin, hindi ko naman na makain. Marami na siyang gustong puntahan, hindi naman niya mapuntahan. Sabi ko, ay magpagaling ko, punta tayong Hawaii. Kaya lang, lalakad kayo. Sabi ko, bukod po, dadaling ka namin sa Hawaii. Sabi niya, sus, ang ganda sana ng Hawaii. Kaya lang, paano naman ako mag-Hawaii? Naka-wheelchair. Pero mahirap sa parang pag parang naiiyak na rin ako pag naiiyak. Sabi ko, talagang masakit kasi alam ko kung gaano taas ang tolerance niya sa pain eh. Pero pag naluluha talaga, kaya kailangan, pag ihiga ko, kailangan talaga may tissue siya kasi talagang pupunasan niya yung mata niya kasi naluluha talaga sa sakit. Talagang Now, Beth, alam ko dito sa Amerika, no, sa mga senior citizens, sa mga magulang, kuminsan ilalagay na natin sila sa mga home care. Yes. Pero you have decided na hindi, right? No, kasi parang sinabi ko na lang na ang dami kong kaibigan sa church na ganun katanda, mga ilang linggo lang nawawala na sila. So parang sabi ko, parang namang inano ko na si nanay na mahirap. Hanggat kaya ko, hanggat kakayanin ko. Sabi rin ng asawa ko kasi unang dating ko nga dito eh. Kasi naglalakad, matanda, nag-iisa, naka-wheelchair. Sabi ko, sa Pilipinas hindi pwede yan. Kailangan may bantay ang matanda eh. Kasi di ba dito, nagpunta kami ng Walmart, sabi ko, doon takbo, tulungan may matanda. Kasi di ba sanay tayo nung dito, nag-iisa lang siya, namamalengke, tapos nag-grocery, dalagay sa likod ng kotse niya. Sabi ko, tumatakbo kami, talagang tinutulak ko yung asawa ko. Sabi ko, hindi kami sanay ng ganyan sa amin. Pag naka-wheelchair, may kasama sa likod, may nagtutulak. Kaya ang Pilipino ay talagang well-known to be a very good caregiver. No? Challenge talaga kasi doon, pwede kang mag-upa mag-hire ng tao na makakatulong dito, mahirap, wala eh. Oo, tama. So, Lone Ranger. Yes. Blessed ka, kapatid. Alam mo, sa Bible, yan ang unang kautusan na merong promise, may blessing. Halin ng mga magulang, kalingain sila, igalang sila, mahalin, at ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay. What a blessing. Yes. Kaya blessed kami sa iyo sa buhay mo, sa testimony mo. Yeah, right. Tapos Beth, you are so blessed also to have a husband who understands the Filipino culture, na tayo ay inaalagaan talaga natin ang ating mga nanay, mga lola, basta nandyan sa ating mga kasambahay natin ay inaalagaan natin sila. How did you find Dawn in your life? Ay, blessing talaga ate. Love story na to. Haba-haba yan. Gaya ka lang sabi mo, te, blessing talaga. Kasi kung hindi ganun ang asawa ko, hindi ko alam kung makakaya ko hindi ko kaya mag-isa to eh. Meron nga kaming meron kaming naawa lang na siya sa akin. Kaya kasi, naglalong lumala yung insomnia ko, hindi talaga ako makatulog. So, minsan, 2:00, 3:00 na ng umaga, saka ako nakakatulog. So, sa akin, sometimes, gigising ako ng 7 para, yung nanay ko, sabi niya, sige, ako na lang mag-ano sa kanya sa pag-breakfast, ako na lang mag-feed sa kanya, tutulog ka hanggang 10 o'clock ng umaga. Wow. So, yun. So, yun ang namin, yun ang practice namin everyday na ang routine ninyo. Routine namin yun. Pag alas 10, pag nakatulog ako ng mas maaga, alas 9, alas 10, tapos siya magpapakain sa nanay ko.
Ang maganda naman sa nanay ko, kahit na ganyan siya, talagang hindi siya mareklamo yung sabi niya, thank you Don. Kaya magkasundo yung magbiyanan eh. Minsan nga ako pinagtutulungan eh. Ako yung outsider eh. Parang siya yung anak eh. Mas close talaga siya sa, lagi niya sinasabi, ang bait talaga ng manugang ko. Niya, thank you. Ang bukang bibig pa ni nanay lagi, I am a burden to you. Sabi niya. Naman, sabi ko, ganun kabigat, burden talaga na. Talagang sagot mo, sabi niya ganun. No, you're not a burden, sabi ni Don. You're okay, you're good. Si Don, minamasahe pa sa likod. So, ang laking blessing talaga na yung asawa ko. Kahit na, yun, alam mo naman yung mga Amerikano, hindi naman sila used sa gano'n na yung parents nakatira sa inyo. Pero siya, wala siyang kiber kasi parang nanay na rin daw niya. Nanay na rin. Now, Beth, alam ko si nanay mahilig rin sa mga awitin, ano? At meron kang speaker box na pinakita kanina eh. Yeah. So puro mga papuri songs ba yan? Papuri songs, saka yung hymnal, yun ang paborito niya. Yun lang alam niya eh, kasi hindi naman niya alam yung mga ibang mga ano. So, si Kuya Romy talaga, paborito niya. Talaga. Naku, Kuya Romy, patay ka. Parang kuya, pinagbiyak ng ano. Kuya Romy, kasi I mean, the Lord knows. Natin yung nanay ko. Paborito niya talaga yung Diyos ng Himala. Sinasabayan niya kahit off-key na siya. Kasi nanay ko maganda boses dati eh. Magaling din mag-gitara. Pag nag-gitara ako, wala sa tono. Ano ba yung gitara mo? Wala ka sa tono. Sa tempo, sabi pa ganun sa akin. So, sinasabayan yung kanta Diyos ng Himala. Kasi, sabi nga niya, pag nahihirapan, Lord, kunin mo na ako. Sabi ginagawa sa akin eh. Sabi niya, nung dinala nga namin ng hospital, sabi niya, punta na ba ako sa langit? Sabi, tanong ba naman niya dun sa paramedics, am I going to heaven? Akala ko sino yung Amy ang gusto niya makausap. Akala ko si Amy. Parang sabi niya, am I going to heaven? Sabi ko, Nay, ano ba kayo? Punta na ako sa pinagsasabi. No? Ay, Diyos. So, palakas ang loob lang, Beth, ano? Sa araw-araw na dumaraan sa buhay ni nanay at sa inyo din. At of course, it's, I don't know, I didn't have a chance to take care of my mom kasi nasa Maynila na ako noon eh. Nagtatrabaho. So, nung nagkasakit na siya, papunta-punta na lang for how many days, tapos balik naman. Pero ikaw, you have a chance to show your love sa mama mo. At napakagandang occasion na tayo nga, nagmamahal nga tayo sa aso eh. Minamahal natin yung mga pusa natin eh. Mas lalo pa itong kasama natin sa family. Beth, gusto kong tingnan yung perspective naman nung Kristiyanong may sakit, right? So si nanay, ang ganda-ganda ng perspective niya sa ganitong sitwasyon, right? In her old age. Sabi nga niya, sabi ko, Nay, pasalamat mo na lang na na ganyan ka. Sabi niya, nagpasalamat na lang ako kay Diyos kasi kahit ganito ako, yung anak ko, pinakamasungit na hindi ko inaakala inaalagaan ako. Sabi niya, talagang dati kasi nung first time ko siyang nagreklamo kasi 2:00 na pala, hindi ko pa napapakain. Nakakalimutan ko. Sabi niya, hindi pa ako kumakain, 1:30 na, mga ganon. Kasi nung kinakalikot ko. So, kasi dati siya ang nag-aalaga, siya ang nagpapakain sarili niya. Nung bandang huli na, hindi niya nakaya. So, akala niya, papakain. Tapos ngayon, talagang on time na, talagang kailangan may oras na talaga na. Yung mga kinakain niya talagang na lang eh. Muntik na nga lang, sabi ko, next time, Gerber. Talagang kailangan na talaga yung mga soft. So mabuti na lang kasi hindi ako marunong magluto. Mga soft food na lang. Wow. Well, regular na rin ba siya sa doktor, sa clinic, yung mga check-ups niya? For sure, yung transportation nun, di ba? Marami ring, syempre, bit-bit for that. Opo. Bago po mag-pandemic, ganun talaga ang practice namin, like every month.
sa mata, sa tenga, sa lahat kasi meron siyang problema sa posture niya, osteoporosis, may problema yung tenga niya, siguro it's like 6% na lang ang working. Talagang wala na, hindi na makarin. Tapos yung mata niya, ganun na rin. Kasi may glaucoma siya. So siguro mga dati sabi ng doktor, 10%. So ngayon, palabo ng palabo, makikita mo na yung parang yung puti sa ano niya. So ginagawa na lang talaga sa mata niya, mini-maintain. So drive talaga yung asawa ko, talagang back and forth na talagang magano na i-commute siya. Pero nung ngayong pandemic, puro naman ganito, puro Zoom naman. Pero ganun pa rin. Pero ngayon, may pumupunta ng doktor dito. So, ngayon, bago ako makipag-usap sa inyo, meron na akong kausap na physical therapy naman si nanay. So as much as possible, hanggang sa nanay ko nga, wag na, tama na yan. Hindi na, nanay, hanggang pwede kang maging maaluan ng sarili mo, huwag ka na tumanggi kasi bigay naman sa'yo na blessing naman yan ni Lord, tanggapin mo na. Kaysa naman yung iba gusto ng ganyan, tapos wala sila, hindi sila available sa kanila. Available sa'yo, kaya pasalamat ka na lang. Hanggat pwede, anuhin natin, gawin natin ng paraan para gumana yung pakiramdam mo. That's true. Kaya, Kuya Ron, paborito ka pala talaga ni nanay. Pwede mong kantahan si nanay. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Parinig mo sa mami mo yan. Salamat po, Kuya Romy. Paparinig ko yan kay nanay. Matutuwa yan. Sasabayan niya. Sasabayan niya sa ano. Yung kanta na yun. Sabihin mo malat. Malat pa yun, partida. Wala din Maru, no? Magandang sabihin din natin sa mga listeners natin, lalo na yung may mga nag-aalaga ng nanay nila na nandito. This is really a tremendous blessing para sa kanila. We're all in this together. Yes. We will be in that state as well. Correct. You know, I mean, alam ng Diyos yung situation natin. Yes. And we thank the Lord for our children. We thank the Lord for our parents na nag-aalaga sa atin. And also, sabihin natin na may kanta si Kuya Ronnie. Promote natin yan. Right. Sa mga... sa dami ng profession na naisip ko para sa sarili ko, gusto kong maging abogado, gusto kong maging accountant. Ni sa hinuha, hindi ko naisip na magiging caregiver ako. Kasi ano ko nga, alam mo na, short-tempered, mga ganon-ganon. Tapos sabi ko nga, siguro ang Diyos ang galing ng sense of humor eh. Sabi niya, wala kang pasensya ha, ito ang sayo. Ginawa akong teacher. Tapos hindi lang yan, meron pa isa, ito pa sayo. Caregiver ka ng nanay mo, di ba? Kailangan sako-sakong pasensya ang kailangan mo para magawa mo yung mga yun. Sabi ko, Lord, siguro pinagtatawanan mo ako sa tasa, no? Ito ang sayo. Parang yung pinapanood natin sa mga pelikula. Ito ang sayo, sabi ni Fernando Po Jr. Ayaw mo na ganyan. Ang dami mo na-accomplish, oh. Grabe. Oo, kasi... Ako, isa lang, got married. Kaya baldi-balding pasensya kahit nawala ako, yun ang binigay sa akin ng Diyos na mission ko, sabi ko, Diyos ko, talagang pinagtatawanan ako ni Lord sa parents. But that's a wonderful mission, Beth. Yes. Saludo kami sa mga caregivers na nakikinig ngayon. Amen. God blesses you and patibayan pa kayo ng ating Panginoon. Thank you, Beth. Thank you, Beth. Thank you. We can do it. Yes,
Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Lord, for the strength. Wow, More strength. so much, God Beth. bless. Thank you. God bless. God And bless you. see you next week, mga kaibigan, dito po sa ating programang We We can do it. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.